ang mga kalsada sa buong Batangas at nakapagpatayo ng libo-libong silid-aralan. Ito ang resulta ng tahimik na gawa, hindi tulad ng baguhang purungawa na na ni isang dipa ng National Highway ay walang naipasimento. Ang sabi ng nabasa kong inspirational quotes sa social media, never trust a man who disrespect his mother. Totoo naman po. Kung ang nanay, magulang, tatay, ina, ang hindi na nirerespeto ng isang tao, ano po tayo, mga kababayan? Di po ba? Ano ho tayo, mga boss chief amo, sir? Kung yung nagluwal na sa kanya na dapat ay pinaka irerespeto at pinaka gagalangin niya, hindi niya na ginagalang, ano pa tayong mga kapwa niya? This is a bitter brat prone to tantrums, even bad-mouthing the woman who gave birth to him in front of many people. Ginagawa pala nila Biste yun? Nagtatantrum siya? Nagsasalita siya ng mga gano'n sa magulang niya, sa nanay niya? Grabe ha. Sa 30 taon ko sa serbisyo, ngayon lang ako nakaharap ng isang taong ganito. Mas ganid, mas tuso, manlalanse, at kayang isang tabi ang katotohanan para lamang sa pansariling kapakinabanganan. At saka ho, mga kababayan, bilang isang bata, grabe, ganito na yung mga pinag-iisip mo. Di ba, Monet? Kahayukan na, kaswapangan na sa posisyon. He is the range and dangerous person who will even skin his loved ones and use their skins to drumbeat his empty achievement to feed his narcissism. He is the leading national inventor of lies and in a desperate... Bakit ba binoto ng mga taga Batangas to? Sila Biste. Ano? Proud pa kaya yung mga taga Batangas dito kay Lebiste? He is the leading national inventor of lies and in a desperate move to escape accountability is resorting to lie to divert the issue from misdeeds. Yan nga, yung kanyang sular-sular. May mga mahalagang hamon ang nangangailangan ng ating buong atensyon at aksyon. If he will not stop telling lies about me, it is tempting for me to start telling the truth about him. Dahil maraming pagsubok tayong hinaharap, hindi dapat pag-aksayahan ang isang barker sa circus na kung kailan ay kailangan ay kakain ng bubog para mapansin siya. We should be wary of psychotic sideshow that divert us from real issue and hand. Balik na tayo sa trabaho. Sa Batangas kasi may kasabihan, huwag pansinin ang asong ulol na kahol ng kahol. Ipinapahayag ko ito bilang Ralph Recto, isang Batanggenyo. Ito naman kasi si Lebiste, kagaya ho niya, kay Lebiste, mga kababayan. O ngayon, kailangan nilang maglabasan ng ebidensya. Ang mamamayang Pilipino, hahagilapin po yung mga ebidensya ni Lebiste, sa kanyang mga pinagsasasabi. Hindi po pwede yung ganyan lang. Mukhang nabudol na tayo doon sa una niyang mga sinasabi na kagaya na lang po nung sa ano tawag nito, Cabral Files niya na walang nangyari kaya iniwanan yung issue na yun. Ngayon lumapit naman, pumunta naman dito kay Ralph Recto para siraan naman po, mga kababayan. Anyway, pumunta naman po tayo, mga boss chief amo sir, doon sa impeachment ng Vice Presidente. Eto po ba, bago po ba sa inyo ito, mga kababayan? Yung mga ganitong balita po, bago po ba sa atin itong mga ganitong balita, mga boss chief amo sir, na ang Duterte Block o yung mga senador ni dating Pangulong Duterte, sila Robin Padilla, ay haharangan yung impeachment ng Vice Presidente. Tingin ko hindi na po, mga bossing. Duterte Block dared fight impeachment at House plenary, mga kababayan. Ito yung mga kapal mooks po Yung hindi pa
nakikita mga ebidensya, hindi pa nailalatag, umaano na yung sasabihin na, "Oh, harangan namin 'yan." Dapat dito sa mga ito, mga boss chief amo, sir, ini-inhibit na itong mga ito. Yung tipo bang, alam mo ikaw ang magiging judge doon sa ano, doon sa impeachment ng Vice Presidente. Pero may lakas ng loob ka na sabihin sa mga Pilipino na, maharangan namin 'yan. Tapos sasabihin pa ni Robin Padilla kahapon 'no, kaninang umaga yung balita kaninang umaga, sasabihin pa ni Robin Padilla, "Eh, 'di ba po sa minority ang trabaho namin, harangan po lahat." Ang trabaho po namin i-oppose po lahat, mga kababayan. Rinig na rinig natin 'yon. At kung itatanggi ni Boss Binoy 'yon, meron tayong video nun, nakatago lang po dito sa mga ano, sa laptop natin. Ano, 'di ba? Kung palaging late pero palaging present kahit replay, sabi ni Ronald Dizon. Ayan ang gusto ko kay Sir Ronald Dizon, Maraming salamat po. Etong ganitong balita, mga kababayan, hindi na ho bago ito. At alam na natin, mga boss chief amo, sir. At yung mga DDS nga po, 'di ba? Yan ang kanilang ipinagmamalaki at ipinagyayabang. Sige lang, okay lang, no? Diyan sa Kongreso, talakayan yung talakayan, maglabas kayo ng maglabas ng ebidensya, ganito, bla bla bla. Um, i-push nyo yung mga impeachment na yan. Pero pagdating daw po sa Senado, madami daw po ang bilang nila. Kahit na hindi na panoorin, kahit hindi na irebisa, kahit hindi na aralin ng mga senador, haharangan na daw ho agad. Yun yung nakakalungkot, mga bossing. 'Di ba? Nakakalungkot ho, mga kababayan, kasi tayong mga Pilipino nag-aantay nung kanilang mga isasagot, pero at nung kanilang mga ipapakitang mga depensa, pero kung doon pa lang po sa Senado, haharangan nila para 'wag makita ng mamamayang Pilipino, expect nyo po, lalo pong lalala ang korupsyon sa ating bayan. Ano po? Siyempre isipin ng mga magnanakaw, i-impeach nila ako or whatever, papasipa nila ako, kakasuhan nila ako, o ganito, ganyan. Huwag kang mag-alala, kaibigan ko yung mga mga senador na mga ganyan. Papahinto nila yan. Sila ang bahala sa amin. Ganon. Di ba? Yung kay Sara Duterte nga, ganun ginawa, hindi na hindi na natuloy, di ba? Ganyan, ganyan ho. Lalakas ang loob ng mga yan, mga bossing. Naku, nandito na pala yung pisang ko. Madalas naman sa replay na rin ako nakakanood. Basta kapag kadaan ko diyan sa Singapore, kakainin ko lang lahat yan, ha? Yung ipapakain mo, ihahanda mong mga pandesal at yung mga kaya toast. Game! Ngayon, mga kababayan, dito. Nakakagulo na yung mess. Si Attorney Lorna Capuna naman po, mga bossing. Pansin niya po, doon sa mga abogado, mga dumidepensa, sa Vice Presidente, mga bossing, ay gulo-gulo na sila.